Magandang umaga po sa lahat. Ngayon po ay kalimang araw ng simbang gabi, mga natatanging tagatangkilik. Sangguniang Pastoral ng Longos, care of Sister Rosemary P. Legaspi. Mga piling tagatangkilik ng misa, Barangay Captain Rodolfo and Miss Rodora Aquino, Mr. and Mrs. Teddy and Lita G. Chan, Mr. and Mrs. Ray and Fe San Juan, Engineer Fong and Maria Lynn B. Huy, Mr. and Mrs. Nick and Margie Kataag, Engineer Rudy and Mrs. Lucy Ilaw, Mr. and Mrs. Roberto and Nilda Galvez, Mr. and Mrs. Andres and Loretta Manuel, Mr. and Mrs. Manding and Rosalie Hirsaza, Mr. and Mrs. Gabriel and Nerissa Caraig, Mr. and Mrs. Perry and Lourdes del Rosario, Mrs. Avelina Matibag and family, Mr. and Mrs. Jaime and Emma Non, Mrs. Remedios Hirsaza and family, Mr. and Mrs. Ray and Emily Tikchap, Mrs. Leonora Alcantara and family, Mr. and Mrs. Boy and Ada Silot, Mr. and Mrs. Ver and Shawnee Marcelo, Mr. and Mrs. Edgar and Finn Presno, Mrs. Olivia San Miguel and family, Mrs. Carmen Punzalan and family, Mr. and Mrs. Zenon Bautista and family, Mr. Mark and Mrs. Susan Pinto, Mr. and Mrs. GV and Sandra David, Mrs. Lourdes del Rosario and family, Mr. Sonny Rodriguez, Mrs. Susie Aquino and family, Miss Susan Galvez and family, Miss Emily Ortega and family, Mr. Nicanor and Miss Daisy Jose, Miss Presi Bautista and family, Mrs. Flerida Ambrosio and family, Mrs. Rosita Santos and family, Mr. and Mrs. Eduardo and Tessie T, Mr. and Mrs. Nomer and Connie Jeronimo, Mrs. Eva San Jose and family, Mr. and Mrs. Joseph and Jovi Dahak, Mrs. Annabel Peralta, Mrs. Sylvia Oyanes and family, Mrs. Nanita Mendoza and family, Mrs. Julita Marcelo, Mrs. Fatima Cardenas and family, Mrs. Milene Carion, Mr. Estelito Ortega, Mrs. Ruth Cruz, at Mrs. Narsing Bautista. Sa ating pong tema ng taon at buwan, pinagkalooban para magbahagi, gifted to give. Ngayon po ay ka-4 na linggo sa panahon ng pagdating. Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ng iyong sinabi. Si Maria ang ulirang halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa liturhiya, ito ang huling linggo ng Adbyento, ang panahon ng paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ang ika-4 na linggo na tinatawag na linggo ng pagbabalita. Ngayong taong ito, ang pagbabalita ng anghel sa mahal na Birheng Maria. Sa turo ng simbahan, kapag sinabi halimbawang may loob sa Diyos ang taong iyan, ibig sabihin may kabanalan siyang taglay. Ganito kung ilarawan ang mga taong may kabanalan, may loob sa Diyos. Malinaw sa atin ang pagkakaiba ng tunay na banal sa nagbabanal-banalan lamang. Ang pagbabanal-banalan para sa atin ay nasa larangan ng puro panlabas, wala sa loob. Sa larangan ng loob, panloob o kalooban, nagaganap ang tunay na kabanalan. Hindi tuloy katakataka na hindi may paghihiwalay sa atin ang kabanalan at kagandahang loob, na lagi namang nakaugnay sa pagiging mabait, matapat, mapagmalasakit, mapagpakumbaba, at iba pa.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ibig-Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa ating pagsimbang gabi, halina't pagnilayan natin ang kaloob ng pananampalataya at ibahagi natin ito sa iba. Pasalamatan natin Diyos sa 500 taong biyaya sa ating bansa. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ating makasalanan. Panginoon Jesus, Ikaw ang makapangyarihang Diyos at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yesu Cristo, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon Jesus, Ikaw ang naparito upang pawin ang dilim na dulot ng aming kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawaran ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbalita ng anghel tungkol sa pagkakataon-taon anak mo ay mapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, pinahayag ng Panginoon ang pagsibol ng isang sangang matuwid mula sa lahi ni David, na mamamahala ng buong karunungan at katarungan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ko sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa toda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mo mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad nung una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka pagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian hindi mawawaglik sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo, poon, na di nagmamaliw. Ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan.
Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo, poon, ikaw ay may tipan ni iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaarian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Ang aking pangako sa Kanya'y iiral at mananatili sa Kanyang tipan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sa ikalawang pagbasa, ating matutunghayan ang awit ng papuri sa pagbubunyag ng mabuting balita, ang Panginoong Hesus sa mga hentil. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, purihin ng Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesucristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay singwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Ebanghelyo, ating matutunghayan ang pagbabalita ng anghel kay Maria. Siya ay maglilihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ang ipanganganak niya ay ang anak ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa karoon ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pangusap at inisip niya mabuti kung ano ang kulugan niyon. Kaya sinabi sa anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak na isang lalaki. At sa itatawagin mong Jesus, maging dakila siya, tatawagin anak ng katastaasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari sa ang kanyang Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyayari ito gayon? Ako'y dalaga, tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililimang ka ng kapangyarihan ng katastasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawag anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na si Baog, ngunit naglisya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngay ka-6 na buwan na ng kanyang pagdadalantaw, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ay sinabi. At nilisan siya ng anghel.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ako'y alipin ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bati mo ating katabi, magandang umaga sa iyo. Kumusta po kayo? Kung isang gabi may dumating sa inyo at kumakatok at sabihin, huwag kang matakot, anong gagawin mo? Kilala mo siya. Tiyak pagbubuksan mo siya. Subalit pagpasok, sabihin niya, kapatid, pwede bang mangutang? Kasi gipit na ako ngayong hating gabi. Asawa ko'y dadalhin sa ospital. Ano ang isasagot? Matutuwa ka ba? Magagalit? Mga kapatid, narinig natin ngayon muli ang Ebanghelyo tungkol sa pagbabalita ng Anghel kay Maria. Noong nakaraang linggo, December 8, kapistahan ng Immaculada Concepcion, binasa na po ito sa atin. Sa 25 ng Marso, uulitin ang Ebanghelyong ito. Matanong, bakit halos 3 beses inuulit ang Ebanghelyo sa loob ng isang taon? Sa maikling pagninilay, kaya simple lang, para makabisado natin, hindi ang Ebanghelyo, kundi ang sagot ng Maria. Maiksi lang po ang sagot niya. Napakaganda. Malaki ang iniwanan sa atin. Anong sabi niya? Ako'y alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Para kapag tayo tinanong ng Diyos, alam natin ang sagot. Kung sa pag-uwi natin sa bahay ngayong umaga, dumating ang Panginoon sa atin, tanungin tayo, ano masasabi natin? Katulad kaya tayo ni Maria, mabilis sabihin natin, ako'y alipin ng Panginoon. O sabihin natin, Lord, teka muna. Lord, bukas ka na dumating. Bakit mahalaga ang sagot ni Maria sa anghel? Dahil matagal nang hinihintay ng Diyos ang sagot na ito. Hindi ba natungay natin isang araw, 14 na saling lahi kay Abraham hanggang kay Haring David. 14 mula kay Haring David hanggang sa pagkakatapon sa Babylonia. At 14 mula sa pagkatapon hanggang kay Maria. Napakahaba po yan, di po ba? Napakahabang panahon. Katulad lamang na pagmasdan po ba ninyo ang ating Advent treat? Isa-isang sinisindan ngayon nga po, sisindan ika-4 na kandila. Nagpapala sa atin, makatapos ang 4 na linggo, narito na po tayo. Sapagkat sa dating na Biyernes, ipagdiriwang na po natin ang Pasko. Nagpapala sa atin yung paghahanda nga po. Linggo-linggo, sinisindahan ang kandilang iyon. Nagpapala sa atin. Maral sa unang pagisindi, sabi, matagal pa ang 1 buwan. Subalit sa kasaysayan ni Maria, ating higit na matagal. Ilan salinlahay yan? 42. Mapatid, sa sagot ni Maria, dito nagsimulang magtagpo muli ang Diyos at ang tao. Sa pagsunod ni Maria dito, nagsimulang may sa katuparan ng Diyos ang kanyang plano ng kaligtasan. Dito, nagtagpo ang Diyos at ang tao. Mga kapatid, sa mensahe natin na malabirin ng panahon ng kanyang pagpapakita sa Fatima, kina Lucia, Francisco at Jacinta. Nais niya na ibalik ang tuon kay Jesus pamagitan ng panalangin,
pagtanggap ng komunyon at pagbalik loob sa Diyos. Sabi nga ng dating Papa Benedicto XVI, ang mensahe ng Fatima, hindi lang sa panahon ng 12 siglo, kung saan ang Russia at Alemanya ay pinumunuan ng diktador, kundi ito ay mga mahalagang bahagi ng kasaysayan kung saan pinumunuan ang mundo ng kasamaan, kung saan unti-unti tinatanggal ang Diyos. Sa panahon ito, mga kapatid, unti-unti nating tinatanggal mismo ang papel ng Diyos. Maging ang mga pahayag na Santo Papa at simbahan ay binabatikos. Tingnan natin ang pagsusulong ng death penalty. Gustong muling gawing batas. Ano pa ang papel ng Diyos kung ang tao ay pwede na ding magtakda ng katapusan ng kapwa? Mga kapatid, maliwanag ang hamon ng Ebanghelyo sa atin. Huwag tayong magsasawa. Ulit-ulitin sa Diyos ang sagot ni Maria dahil dito na isa katuparan ang plano ng Diyos. Ang pagpapakita ni Malabiring Maria ng Fatima ay paalala sa ating mga tao na maging tapat tayo sa kanyang tugon. Huwag sarili lamang natin ang tingnan. Huwag ang sariling kapakanan lamang natin asikasuhin. Kundi dapat tayong tumingin kay Jesus na bunga ng katapatan ng Diyos sa tao. Ibinigay ng Diyos sa atin ang kanyang kaisang anak dahil siya tapat sa atin. Kaya mga kapatid, ang tanong, kaya din ba nating maging tapat sa ating sagot sa Diyos katulad ni Maria? Kaya ba nating ipahayag na walang pag-alinlangan, walang pagdududa, mabilis at malakas sabihin natin, ako'y alipin ng Panginoon. Mga kapatid, sa ika-4 na linggo ng Adbyento, ito po ang ibig pating sa atin. Taglay ang kababahan katulad ni Maria, buong panampalataya at pagmamahal, sabihin natin sa Panginoon, ako'y alipin ng Panginoon. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao, at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan, at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko muling pagkabuhay na mamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan na naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang lunas laban sa COVID-19 at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita, nang italaga ng Biring Maria kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan naman namin ang kanyang halimbawa sa paghanda para sa pagdating ni Jesus na iyong anak na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mapatid sa saripisi kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maalay naming nakain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng Banal Espiritu na pumuspos sinapupunan ng Malabiring Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siya na mamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsira niya ay pinanabikan na malabiring Kanya inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdinig niya ay inilahad ni Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahanda namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nanalangin lubos na makarap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa na mga anghel sa papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng Espiritu, kayong banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Paiso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati at binigay sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sige pagpapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yung pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinaalay namin siyang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na umaasang muling nabubuhay. Gayon din ang mga ginugunita namin ngayon, sina Carlos, Harley, Valeriana, Francisco, Manuel, Marvin,
Rubinil, Giancarlo, Polito, Alfredo, at lahat ng ating mayumang kababayan na walang nakakaalala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwan ng kanilang kaarawan, gayon din, nagdiribersaryo ang kanilang kasal at may natatayang kahilingan sa misang ito. Sina Nancy Bautista, Corazon Tejada, Mayor Eladio Gonzalez, Juan Balagtas Movement, Ramil and Ciela Ramos and Family, Vicky and Vicky Concepcion and Family, Romeo and Mary Teodoro, Rosemary Gonzaga, Michael and Ethel Vergara, Lito and Emma Santuele, Joseph and Michael Teodoro, Fernando and Jason Teodoro, Rodolfo and Aida Estrella and Family, Beng Sapra, Maria Virginia Avis and Family, Meno Barceliano, at lahat na nag-alay sa banal na misa sa umagang ito. Kaysa na mahal na Biring Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na tumupad na yung kalooban sa lahat ng panupong magpuri sa iyo, alang-alang kay Jesucristo ang anak mo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parat papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagabili na magagaling na utos at turo mabathalang araw, buong puso nating awitin ang panatinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkasala. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa kapamakan. Samantala, hintayin namin naman siyang pagbalik na Jesucristo ang aming manunubos. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O pa Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at kakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayong kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, na ito si Kristo ang tinapay ng buhay, tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen.
Darasalin po natin Orasyong Pirata para sa COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, na nabubuhay at nakaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Diakono at Martir, Maupo po tayo para ilang pong announcement. Una-una po, ang susunod pong misa ngayon, araw na linggo, alas 7:30 na po at alas 9. Ang misa po sa pagsalubong ng Pasko, Huwebes po ng gabi, alas 9 ng gabi. Inulit ko po, Huwebes po, pagsalubong sa Pasko, alas 9 ng gabi, ang misa po natin. Araw ng Pasko, katulad po ng linggo, alas 6 ng umaga, alas 7:30 ng umaga at alas 9 ng umaga. Ang binyag po, alas 11 ng umaga. Yan po ang ating mga palatantun sa ating parokya. Sana po'y magabayan tayo ng wasto. Muli po yung hiningi sa atin yung medical protocol, palaging maghugas ng kamay. Magsuot ng face mask, face shield, social distancing. Yan po ang paraan, simpleng paraan, makatutulong sa ating kalusugan at manatili tayo sa pagpasok ng bagong taon. Tayo po ay sama-samang magagalak, magsasaya sa araw po din ng Pasko. Salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan ang piging na nagbibigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang na may pananabik sa pagiging narapat. Pagdiriwang ng pagsilanak mo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. pagpalain ko ng mahabaging Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa.
Salamat sa Diyos.